So to start with, sa ato ang second service karon nga buntag akong gihantanan sa pagtindog, and we will ponder on sa book of Matthew chapter 3, which is mo po niya to ang as what I have said, a two-part series, no? Sa ato ang mensahe last Sunday, we have meditated sa kinabuhi ni John the Baptist, no? Asa siya nagsugod, kinsa iyang mama papa, no? Igagaw din sila ni Jesus Christ, and today we will learn more unsang iyahang gilid nga kinabuhi gipakita sa ubang tao, which is very much applicable sa atong kinabuhi usab karon. It doesn't mean si John the Baptist he is a prophet, no? Kung sa tapa karon, he is a very bold preacher who preaches about corruption, spiritual corruption, righteous living, Christian living. So susab sa atong kinabuhi, and now we will learn more, no? Kung unsa niya ginapakita ang iyang kinabuhi sa komunidad, no? Nga kung diin he is living not on his own self that he will be glorified, but instead he is preparing the path for Jesus Christ, no, sa ministry. Matthew chapter 3 verse 1 and 10. Atong basahon sa tubag-tubag, ako muuna, then kamo, then kita tanan magdungan sa verse 10. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. For this is he that was spoken by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Then went out to him Jerusalem and all Judea, and all the region round about Jordan. Say it on verse 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Kitang tanan. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which is and cast into the fire. May the Lord add more blessings in the reading of his word. Shall we bow down our heads for a word of prayer? Most gracious and loving Heavenly Father, Lord, nagapasalamat kami as always sa imong kamaayo, ilabi na sa imong mga pulong na may nagagiya o naga-inspire sa mua. Amahan, salamat sa mga mensahe sa awit. Salamat usab sa pulong gikan gina sa Sunday School. Ug karon amahan, magapaminaw kami sa amoang worship service, sa imong mensahe na akong pagadadon. Lord, use me mightily today to deliver your word, especially the life of John the Baptist. Nga Lord, as isa sa mga sumbanan sa among kinabuhi, as our heroes of faith, that we should live up sa iyang kinabuhi, although lisod, but Lord, He make it to a point nga iyang mag-glorify si Jesus Christ sa iyang kinabuhi. And Lord, help us to do the same, that in every day for our lives, until the second coming, nga Lord, among ikinabuhi, ang pamaagi ng imong gusto sa among kinabuhi sa matagadlaw nga tanan. Lord, salamat sa mga kaanak nimo, mga igsunan nga naa diri karon nagkatapok. Nga Lord, ikaw dihog nining imong pulong nga mahimong panalangin sa matag usa nga magadugang langit nun kaalam, kabaskog, kadasig, ilabi na amahan, kaingat sa pagkinabuhi sa matagadlaw nga tanan, because all we know that Satan is just everywhere, is like a roaring lion seeking whom he may devour. Lord, gamit ako mightily karon pag-deliver sa imong mensahe. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamong tanan sa paglingkod. Last Sunday, no,
nahatag nato ang introduction unsa gyud si John the Baptist. And as we all know, he is not a priest, but he is a prophet, although he is from a lineage of Aaron, no? Or Levites, wherein ang iyang papa, as well his father, is a priest. No? Sa dihang nakig-story ang anghel nga nag-deliver sa mensahe that you will be having a son and he will be great in the future, labi na sa kaluwasan, repentance sa mga katawan sa Israel. His father was in the temple because he is serving as a priest, no? And as we all know as well, John the Baptist is 6 months lang ilang pagitan ni Jesus Christ, and they are cousins, no? They are cousins. And he's been preaching in the wilderness for 40 years, no? Di na siya lalim nga pagserbisyo, 40 years siya gawali diha sa wilderness. And one more thing, nga sa dihang pangutan-on unsa ang identification ni John the Baptist. Kay para sa atoa, mailhan man ta unsa atong profession, unsa atong pagkatao, si John the Baptist, ang iyang introduction sa mga katawhan niya ng panahon na para mabalaan siya, ingon pa diri sa verse number 4, for this is he that was spoken. This is he that was spoken in verse number 3. And this should also be the kind of life, the kind of atong gina-portray sa uban nga tao, for this is he of by the prophet Isaiah saying, unsa siya? The voice of one crying in the wilderness. Kaning crying nga giingon diri, it doesn't mean gahila, but gawali, gasangyaw. Ingon ani dapat ang atong ikinabuhi karon panahona, it's not just we are preaching only repentance, but we should be known as the one crying, the one preaching, the one telling the truth about Jesus Christ is the only way to heaven. Jesus Christ's ways, principles, and commandments is the only way of life that we should have. Sama kay John the Baptist. Isa man na si John the Baptist, ingon pa diri, he is the one voice, no? He is the voice of one crying in the wilderness. Aside na siya gawali, o sayang ginawali, preparing ye the way of the Lord to make his path straight. This is one of the responsibility sa ato ang kaugalingon, sa atong pamilya, sa komunidad nga kung asa ta, sa opisina kung asa ta, nga maskin wala pa tayo giistorya, mapanalanginan na sila sa ato. And I believe so sa panahon ni John the Baptist. Dili siya kining subtle muwali, dili siya social gospel nga preacher. Kumusulti kag muwali ka about repentance, tulisukon gyud nimo ng kahilayan kanang sala. Kaya nga naman, maunay mga butang nga dili makiguyon si Jesus Christ sa kinabuhian ng tawhana because of that kahilayan, sala, nga mahimong babag, nga dili mahimong 100% ang atoang dedication, ang atong commitment, ang atong faithfulness and obedience diya sa atong Ginoo. And we should understand, since sa panahon ni John the Baptist, since sa panahon ni Isaiah, since sa panahon ni Jeremiah, since sa panahon ni Jonah, o hantod sa atong panahon karon, we are still preaching about repentance and preparing the way. Labi na sa mga kaanakan nato, sa mga wala pa gyud nakakaplag sa tinuod nga kaalam diha kang Ginoong Jesu-Kristo. Si Jonah bitaw, sa diyang gisugo siya sa atong Ginoo, di ba? Padto siya sa Nineveh dapat, pero nato siya sa Tarsus. Pero wala ning sugot ang Ginoo sa iyang kagustuhan, kay dili na siya mao ang tumong og tingwa sa atong Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Wala ta giluwas sa atong Ginoo ni Jesus Christ nga maghilom-hilom lang. Wala ta giluwas ni Jesus Christ, wala niya gi-offer ang iyang kinabuhi dito sa cross sa Kalbaryo para lang kita maluwas and then we are okay. No. Atong i-share ang pulong sa Ginoo. Maybe this is one of the reason kung anong naay mga pamilyang Kristohanon nga usahay wala nagkahiusa, and ours is not exempted. Wala nagkahiusa sa pagpangalagad sa Ginoo.
Kaya nga naman, dili consistent ang pagsangyaw, dili consistent ang pagbatuhanay sa pulong sa Ginoo, di ba? Obserbahin na ninyo, na family, nga sa diyan maghisgutanay about business. Makita nimo ang spark sa iyahang mata. Maghisgutanay about money matters. Unsa ang pagpalambo sa atong kinabuhi na makita nimo ang spark sa iyahang mata. But when we are talking about doctrines, we are talking about inspiration through the Word of God, makita nimo nga mukuyos. Magsige na lang yango-yango, walay ma-share. Kaya nga naman, wala nagkahiusa ang tanan. And we should understand why John the Baptist, at this time, he is so bold on preaching about repentance. Because you will never experience the full blessing, kaalam, nga gikan sa atong Ginoo, if we will never repent sa mga sala na atong gihimo. I am still a sinner saved by grace. Walay pastor o nagpamuhat sa simbahan nga balaan. Mabitaw giingon sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pasalamat ta, gitagaan tag tsansa sa Ginoo nga mahimong matarong, mahimong justify through His life. Sa milabay nga mga adlaw, daghan ang nagpenitensya. Gani napay isa, itong gibalita kagabi, kita ko, nagpenitensya siya. Ug sa dihang naapo day siya atraso, gitabangan siya kulatan na hospital hinoon siya. No? Naapo tay mga funny videos nga nagpalansang sa cross, unya naapoy hubog, niapil sa kilid ug bunal, nasuko ay lang Kristo, gibuyan niya ang cross, nibalos po siya sipa. Nga naman, dili nila, maski nung saon nilang sundog, ang pamaagi nga gihimo ni Jesus Christ, dili nila kaya to have that patience, to have that full sacrifice, to endure pain. Kaya nga naman, what they are doing is for their own selves. Pangutan na ragod, nga na palansang ka sa cross. Ilabang tubag para maluwas ang katawan, dili para maluwas ang akong kaugalingon. But when Jesus Christ did that 2,000 years ago, He did that to all of us. And the significance of repentance for us today, dapat tagaan na itong importansya, kanang putli nga pagkinabuhi sa matag-adlaw nga tanan. Pastor, dili magina siya mahimo, makasala mangyuta. Yeah, tinuod. Tinuod. But when we do that on a daily basis, ang pagbangay pa sa ilo, Lord, giyahi ko. Giyahi ko. Tanawa si Judas. Wala siya nagrepent. Di niya kaya. Kaya nga naman, taas siya garbo eh. Nakasala na siya, siya pa hinungdan. Di niya kaya. O siya nahitabo, nagpakamatay na lang siya. Una, we will never experience the whole process, the whole guidance na gikan sa atong Ginoo, not until we will repent. And we can do that by making a commitment sa atong Ginoo, just like the commitment that John the Baptist has. The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make His path straight. Make His path straight. Katong mga, siguro nagpenitensya atong last week. I don't know kung silang, di ba karon daghan yung tao sa beach, sa mga resort. Kaya nga naman, sa term nila, naghugas sa mga o sa mga sala, no? Monitor. Monay significant ilang ginabuhat gani karon. Some churches are celebrating Easter Sunday, no? Adlaw sa pagka banhaw, no? Maybe someday matakay lang ni Brother Christopher, it is related to Nimrod, no? Sa og ni Tammuz, the godson, pagkabanhaw, which is not our practice. But dagang, actually, napoy ubang Baptist ga-practice din eh. But when they will only know the real meaning, the real essence of it, perti kangilingig. No? Diri nagsugod ang living sacrifice, kana bitong mga bata nga gina-offer, no? Kung apo ni Solomon si King Nimrod, perti kangilingig. Kaya nga naman,
Mo nagiingon lagi. Ako na pong balikon. Romans chapter 10, they have the zeal of God, but not according to the knowledge of God. One more thing, nga kinabuhi ni John the Baptist, nga ako, saludo jud kay sa iyaha. Even wala pa siya nahimugso, gipanagna na, nga kining tawhana, tarong. Do you think, dili po na mao sa ato ang kinabuhi usab? Kung anong naata diri karon? Kung anong nahitabo nga naangko nimo ang kaluwasan di akang Ginoong Kristo? Tungod kay, sama kay John the Baptist. God wants you to be great in His presence. Let's go back sa Luke chapter 1 verse 13. Luke chapter 1 verse 13. Sa dihang gisultian sa anghel ang papa ni John the Baptist, si Zacharias, nga magkaroon siya anak. No? Luke chapter 1 verse 13. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. In verse 14, and thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth, for he shall be great in the sight of the Lord. For he shall be great in the sight of the Lord. Kita nga Kristohanon, no? Si John the Baptist gipanagna sa Ginoo nga mahimong great in the sight of the Lord. Wala man siya nahimong great in the sight of man. He is not the most popular at his time sa mga katawhan. Gani, nagsigig sunod-sunod ang mga Sadducees and mga Pharisees ay kay ginalantaw. Unsay ang ginawali? Because sila mismo ang naigo. Because of the false teachings that they do sa mga tao, traditions of man, instead of following the commandments of God. Ang ilang baba, gabuka nga gasimba sa atong Ginoo, pero ilang kasing-kasing layo ay sa atong Ginoo. And here comes John the Baptist, the voice of one crying in the wilderness. Inaani usab ni sa pagpangalagad na ay mga tao, na atay mga parinti, nga we are not great in their sight. Have you experienced that? But one thing for sure, you may not be great in their sight, but you are great in the sight of our God. Mas maayo pa nga i-please nato ang Ginoo kaysa ang tinubdan sa tanan sa atong kinabuhi kung unsay naata. Kayo uban tao ko ato i-please panahon nga mga itagtabang. Dili sila katabang kay ngano man, sila pod mismo tabangonon. Di ba na nga tao, man pleaser. Mabitaw in the book of Romans, God is no respecter of person. Labi na sa tuwa, pagtanaw nato na kining tawhana, birahon ta sa kahilayan, birahon ta nga malayo ta sa gugma nato sa atong Ginoo. Then kung di siya madala o gusto di siya nato makumbinse, then that's the time we should be parting ways. Pero di ta mo undang sa pagsangyaw, di ta mo undang sa pagstorya. Kaya gipanagna kung si John the Baptist gipanagna nga mahimong great in the sight of God, pwede nato na siya himuon in our own way. Sa atong pamilya. Do you think ang atong pamilya, enough na ba ang ilang nakatunan sa pulong sa Ginoo? Dili. This is a daily basis. Tinood ka, Pastor? Yes, it is a daily basis. Kapila to si balik-balik diri nga bersikulo, Joshua chapter 1 verse na murag ako ra man siguro nakahinumdom. Aha na makita Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law, this Bible, this word of God, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. There are three things nga itong makuha diha kung anong ginahanglan nato ni siya, i-meditate, tunan, basahon, ikasing-kasing, ikinabuhi sa matag adlaw nga tanan. For us not just to be great in the sight of God, kay kini nga pulong sa Ginoo, mo'y magagiya kanato, mo'y magalig kanato.
sa prosperity, mo'y galig ka nato in a good success. Remember in Psalm chapter 37 verse 23, unsay gyud sa Biblia, the steps of a good man are ordered by the Lord. Unsay sumpay? And He delighteth in His way. You see, dili sayang ang oras nga imong igugol sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kung makaya man gani nato, masigig scroll anang Facebook, isa ka oras, 2 ka oras, 3 ka oras, mag-uol pa ta pag mahudang taglaw kay dili na ta makasubay sa kinabuhi sa uban. Do you think God cares about those person who doesn't care about God? No. God cares about you, but the thing is, sometimes you do not care about the Word of God. And we are aiming to be great in the sight of God? No. Make a point, sama sa gihimo ni John the Baptist. He is the voice of one crying in the wilderness. Nahimo ba nato na naghatag ta gospel tract sa open area? Nga sa diyang paghatag nato, mahadlok pa ta mo hatag. Gospel tract lang na ha? Nahimo ba nato nga masangyawan nang malabyan nato diha sa coastal area nga mag-walking ta, na nagtapok ng mga bata, naghudya ka, makapangutan na ta nga, pwede ba ko mo share sa pulong sa Ginoo? Nahimo ba nato na? Ha? Kung wala, we should be one of those voice crying in the wilderness. We should be the one who has Jesus Christ's wisdom to prepare the path, to make it straight, not just to ourselves, not just to anybody, but especially to our family. Kaya nga daghang Kristohanon nga pamilya, karong panahon na nga nangaguba, kaya nga wala nagkahiusa sa paghimaya sa atong Ginoo. Kung balikon, our family is not exempted. It's not exempted. Kaya basi nakita ninyo karong panahon na mga pamilya di ang Kristohanon naguban, pero kung dili sila consistent sa pagtuon, sa pagbasa, sa pagampo, sa pagpangalagad, to make it sure nga nahimaya ang Ginoo, ilang kaugalingon ra gihapon na paghimaya sa ilang kaugalingon, makitan sila sa ubang tao nga nagapangalagad. But in substance, wala gid. Wala. John the Baptist has been prophesied to be great in the sight of the Lord. Not just to be great in the sight of the Lord, Luke 1:15, balik ta, Luke 1:15, for he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Now, sa dihang gihimugso si John the Baptist, did he know nga mao na iyang destinasyon? Wala. It was only his parents nga nakabalo unsay panagna, unsay gideklara sa anghel sa iyaha. And so ang iyang mga ginikanan mo'y naggiya kaniya, mo'y nagpahinumdom kaniya about sa pulong sa Ginoo nga John the Baptist gipanagna nga mahimo kang great atubangan sa Ginoo, and you will be great kung imo isalikway ni nga mga bisyo. Isalikway nimo ni nga mga kahilayan. And John the Baptist put that in his heart, in his mind, and he lived on it. And by the time he was 33 years old, nagsugod siya siyang ministry. Nagwali. Inibitang mubarog ka dire. I have experienced that in my heydays. Sa diyang ginatrain pa ko sa akong amahan. Dili lali mubarog dire sa tubangan, oy. Maski nagsugod lang gani ko as a song leader. Song leader. Di ata magsugod. Kulba. Kung asa mo karon mas nindot maminaw kaysa namo diri nagbarog. Dili lalim. Pero kay naay panahon nga naatay mga gihimo nga dili maayo, mao na usay guilty ta matubangan, dili ta ka kawali boldly, dili ta ka kasangyaw, straightforward kung unsay gi-interpret sa balang espiritu sa atong kasing-kasing. Padulong sa inyo ha.
And there are times, maski pag dili ta highly involved sa ministry sa church, mahimutang guilty nga mosulod sa simbahan. Di ba kay na ay unsa na kanang pamulong sa ubang tao nga di ko kadtog simbahan kaya akong sungay perting taasa di ka masangit, dili ka sulod. We know that it's just a figure of speech, it's just an excuse. But the thing is, when you commit to serve God, ningon bang Ginoo nga timan inay mo sala? Wala. Sa diyang giluwas na sa atong Ginoo, ingon niya, I will forgive you from your past sin, I will forgive you from your present sin, and I will forgive you for your future sin. Mo na ang pagpangalagad, makasala man ta karon, pangayag pasaylo, repent, balik sa Ginoo every Sunday, adto dire, naatay every day nga live streaming, paminaw. Because it is where we will be reminded unsa dapat ang atong kinabuhi. Di atubangan sa Ginoo, not atubangan sa uban nga tao. Ina ni ba ang trend karon, di ba? Ang atong pagkinabuhi dapat unsa na paibugo ng uban tao. Pero sama sa atong nabasa karon sa kinabuhi ni John the Baptist, nahimo siyang maayo, nahimo siyang great, atubangan ug mata sa atong Ginoo. In verse 16, and many children of Israel shall turn to the Lord their God, and many children shall he turn to the Lord their God. Aside that John the Baptist's life is great in the sight of God, he is living pure, without blemish. And thirdly, his life was used by God ng ubang tao makamata, ma-aware sa ilang kinabuhi. Wala dahil nahiuyon diha. Kaya nga naman dagang manggong nagapakaroon ingnon nga maalamon. But, unsa ingon sa Ginoo in the book of Romans, making themselves to be wise. No? Sa ako atubangan, but they are fools. Why? They serve God in their own terms, not on God's term. Remember that? In Romans chapter 10, they have the zeal of God, but not according to the knowledge of God. But what John the Baptist did sa kinabuhi, he did not preach according to his wisdom. He did not preach according to his knowledge, but he preached according to the wisdom and to the will of God. Mauna, nahimong effective siya nga magwawali at his time, maupod sa atong kinabuhi. Having a family is not difficult, but very challenging. Yeah, very challenging. E dili lang ang inyong kinabuhi, inyong buhion, but as well ang inyong mga anak. And our responsibility, dili lang kay kutob sa pagpakaon sa ila physically, but as well sa pagpakaon sa ila spiritually. That is our responsibility, parents. Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Psalm 123, sa gisulti diha, walay pulos ang atong pagpaningkamot, walay pulos ang atong kahago, walay pulos ang atong bahandi, kung ang naghari sa atong balay, dili ang atong Dios. Kung naghari, nakaalam sa atong balay, atong kaalam, dili iya sa Dios. Psalm 123, paliog ako. Open. Psalm 123. It is in vain. It is in vain. I mean 127. 127. Sorry. Except the Lord build the house. Kana pala nga pulong. Grabe ka powerful
a reminder to every one of us today. And this is one of the reasons why John the Baptist is a successful preacher at his time, because of the support of his parents. It is not because priest ang iyang papa, kay kadaghang anak og pastor karon nga bulayagon, daghang anak og pastor karon nga mas worldly pa kaysa iya sa kalibutanon nga tao. Why? Because in their house, although iyang papa pastor, pero sa ilahang balay, wala siya nagpakapastor. Except the Lord build the house, they labor in vain that built it. We should always remember what we have in our lives is because of God, not because of us. Muna ako, I never fear what is tomorrow because I know when I am right with God, God will always take care of my family. God will always take care of our life. Muna ingon kasagaran sa tao no nga ang pastor daw maayog barog pero ang tiyan gakurog. Kaya nga naman walay tarong kaon. Pero sa among kinabuhi bayano, honestly, God is always gracious and generous sa among kinabuhi. Wala mi milyon sa bangko pero makaadto mi sa mga lugar nga iya sa milyonaryo. Wala mi thousand nga kwarta pero makakaon mi sa mga lugar nga ay ako anak ko kabalo ka Bram. Kung wala pa gyud siguro ko napaso wa jud ko kaadto aning mga lugaran ni. Kaya nga naman pila basic salary karon? 500 diri sa ato 500 ba? Dai? Basic salary? Wala ra no? Sa Davao? Unya, ubutan na to 500. So sa isa ka semana, imong kitaon 5 times 6. Uli, O 3,000. Unya, nakay tulo ka anak. Kabalo ka ng 3,000 sa isa ka semana, dili enough kung nakay tulo ka anak, I tell you. Dili enough. Labi na, og nakay motor. Sa man imong motor, tulak-tulak nimo, tubilan gyud nimo na. Naapay kuryente, naapay tubig. Mga bata ron, dili ra ba katulog og dili aircon. Ngano po ni mga bataan ni? Dili enough ang 3,000 sa isa ka semana? I tell you. Dili pa gani enough maskin pag 5,000 ay imong semana, dili enough. At least siguro no, kung gusto ka mabuhi nga kanang not abundantly but kanang moderate lang ba? At least mo earn kag mga 50 to 60,000 a month. And I know you will agree with me. Kung nakay duha, tulo ka anak. But God is always gracious and generous sa among kinabuhi. Sa diyang gi-close ning ato ang school dere. Ang problema baya may asa among anak pa eskwelahon kay intawon. Pila ra may ang naami income to dito sa Baliangaw but it is not enough. Kabalo mo how God is so miraculous sa among kinabuhi. Mo ni ang resulta when you live a life just like John the Baptist. Sangyaw. Wali ikinabuhi ang siya prinsipyo sa Ginoo. Sa diyang nag-enroll akong anak sa DCC, he is a second year. We were thinking nga maka-avail siya og kining ESC or scholarship grant sa government. But dili dapat first year pa lang naa na siya pero wala. So unsa man namo ni ron? Pila ba tuition karon sa DCC? Nasa mga more than 30,000 a month. Wa pay labot ng baon kada adlaw. Pero kabalo mo siya nahitabo na ay changes sa pamaagi sa gobyerno, nakarga siya. Kaya na yung mga gipangbiyaan ng mga ESC, nakuha siya ha. Could you imagine how much is that? 11,000, males pag yun mo na sa 30,000. Basta pating lipaya sa akong asawa, siguro mga tulo ka eksaman, wag gid siya kabayad, sige ko siya gisigod, kuya wag gid sa Ginoo.
So amazing. And dili lang kay kanahan na patay kauban sa church nga nagsakripisyo nga mo'y nag-provide sa iyang libro, which is also worth sa mga, I think, 5 or more than 5,000. Half ang nakaltas. I'm not bragging, but I want you to realize, to live accordingly as what God wants us to be, just like John the Baptist. Dili lalim ang iyang kinabuhi. He is living in the wilderness. He is clothed with camel skin and hairs. Ang iyang ginakaon, apan-apan o honey. Pero gipabayaan ba siya sa atong Ginoo? Wala. Because He is the one with that voice. Nagkinabuhi siya nga pure. Nagsangyaw siya sa tinuod. Kaya nga naman, daghang pastor karon wala gasangyaw sa tinuod about repentance, about Christian living. Ilang ginawali is just an angle sa kinabuhi, not repentance sa kinabuhi. You know what I mean? Na bahalag maghinubog ka, bahalag daghang kag bisyo from Monday to Saturday, basta making sure nga pagka Sunday nakakadiri. Bahalag bisyoso ka, basta kay gahatag lang ka sa American Apollo. No, that is not our way here in our church. Kaya ano man, God wants everybody to be blessed. And by starting it, to have a repentant life. Tanaw siya na itabo sa gingharian sa Israel. The last crying prophet sa Israel, si Jeremiah, sa diyang gipresent niya sa hari, mahal nga hari, pag-repent daw mo ingon sa atong Ginoo, pero wala, iya pang gigisi-gisi, gisunog pa niya ang pulong sa Ginoo sa inahitabo. Dili lang ay ang hari gitonglo, but the whole nation nasakop silang balik. Mapuna sa atong kinabuhi. We do not want that we will be enslaved by Satan. We do not want that we will be enslaved by our own pride, nga dili ta makapangalagad og taro. Tanawa ang gihimo ni Jonah sa diyang nagsangyaw siya. Boldly, wala siya nahadlok. Maski panghari yang giatubang. Instantly, the whole nation repented. And God removed the curse in their kingdom. And God blessed the kingdom of Nineveh. Now they are Gentiles. And here comes the Israelite. Yung ginatagag pabor sa Ginoo, pero wala. Gipadayon sa Ginoo yung pabor, kaya nga naman ilang kasing-kasing. They are cruel, they are corrupted. Lisod ang mga lagad, labi na kung naisa sa atong pamilya, nga usahay, gahi. But that should not be the reason that we will stop preaching about repentance, that we should stop about preaching the way of living, that it should be accordingly sa atong Ginoo. And that is a challenge sa matag usa ka nato. Nadili ta mahimong traditional, but mahimo ta dapat musubay sa kamanduan sa atong Ginoo. Mo bitaw ni sadyang nagwali si John the Baptist in the open field. Balik ta sa book of Matthew chapter 3. Sadyang nagwali siya. Look at verse 7. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Saibot pasabot nini. Kung dili manggudta, maguna sa pagsangyaw, di ta maguna, kita mag-initiate mismo nga mag-lead sa atong panimalay, nga mao ni ang kaalam nga atong sundon ang kaalam sa atong Ginoo. As you know, we have a lot of religious groups here, maskin diri sa ato ang syudad. But pipila lang ang nagabarog sa pagkamatarong. Tinuod, gasangyaw po sila sa pulong sa Ginoo. Pero sama sa panahon ni John the Baptist,
The Pharisees and the Sadducees. Unsa man ni sila? Kining mga Pharisees, this is the kind of religion sa panahon ni John the Baptist nga they religiously follow the law. They follow the law. But their heart is cruel, corrupted. You know what I mean? In James chapter 4 verse 17, kung ikaw kabalo about mali, about tama, kabalo ka unsay tama pero wala nimo gihimo, unsay sa Ginoo, nakasala ka. Mao ni ang mga Parisiyo. Makita nimo nga subay tuod sa balaod ni Moses, pero in their heart layo kay sila sa atong Ginoo. Here comes the Sadducees. The Sadducees are the one that are religious. You know what I mean? Religyoso sila. They are affiliated in a religious group. Pero mga compromiser. Nakuha ninyo ang idea about these Pharisees and Sadducees? Daghan gihapon ni sa atong panahon karon. Nagatudlo about sa pulong sa Ginoo, but in reality, wala nila gina-apply sa atong kinabuhi. Mo ni gingon ni John the Baptist, you are a generation of vipers. Inyong ginailad ang tao. Inyong ginalingla ang tao. Inyong ginamislead ang tao. Remember our example last Sunday? Isa ka bata nga ginasidus sa isa ka predator. Do you think akatong predator tinud-anay bagyod nga ihatag niya akatong ice cream o maayo dulaan pag mapasunod niya ang bata sa iyahang balay, ay sa iyahang sakyanan? And here comes sa isa ka mama nga nakita niya ang iyang anak nga ginatintal. Kung ikaw inahan mo nga baka sige anak, uban diha tagaan mi to kag dulaan. Dili. Tawagon nimo, ayaw dungol diha. Usa may but pasabot ana, you are calling out righteousness sa imong anak because imong anak nabutahan. Dili ka mosugot. Mao na ang initiative. It should come first sa ato ang mga ginikanan. Dili lang kay sige na itong kasaba ng atong anak nga wa kay buot, wa kay bugo, kay kano. Basin na wala bidiay siya, kabalo. Sultian na to. Remember in the book of Ephesians chapter 6, for we wrestle not against may disumpay. For we wrestle not against flesh and blood, but against powers, against principalities, against spiritual wickedness. Those are the things that possesses the hearts of our children nowadays. Not just only children, but also kita. Mao na kita mabutahan. And this happened already 2,000 years ago pa lang og hantod karon. Kay ngano daghan ang willing magpailad. But not John the Baptist. Not us. And these are the characters nga atong pagasundon. These are the attitude nga atong pagasundon sa diyang mga lagad ta sa atong Ginoo. It may be too difficult to digest sa atong panahon karon. Pastor Murag, it's too much. Too much. Yes, siguro. But when you make the first step, when you make the second step, and then you go forward together with God's wisdom, dili na lisod. Mao na ang sala, mahimo na tang allergy. Sa una bitaw no, sa diyang mag-drive ko, long drive, mahilig man yung kog music, kay mo ay makapaset sa ako ang mood. Unya kasagaran sa akong music, John Denver, Jim Croce, siya pa na, si, kaya naman ginakanta bitaw sa una, reel, ay nasakpa na noon. Bee Gees, so. Pero karon bitaw no, kanang honestly, dili na ko ganahan. Kana maminaw ka, mas pilion pa nimo ang Christian song. Why? Because it is a decision that you should make. Kanang pagka-backslider,
Dili na ingon nga ya tinuod na tintal, but who makes the decision? Remember si Satan in the book of James, he's like a roaring lion seeking whom he may devour. He may. What pasabot? Namasin siya ba? Tsamba-tsamba lang. Muna kung atong kasing-kasing will not make that full commitment sa Ginoo nga magtinarong. Our house will be like a house of cards that will tumble down, that will fall down. Magkaroon ng domino effect. Akong papa bito, di man mo simba. Akong mama, di man hinampo, di na po kumuampo. Remember, ang kinabuhi ni John the Baptist is a kind of life nga ato sabi kinabuhi karon. Not just for our own, but for the whole members of our family sa mga silingan nga nagalantaw sa ato. Timani, mabalaan biata kung sa atong batasan, sadyang ma-mention itong pangalan. Kuan, si Pedro. Si Pedro, katong palahubog. Di ilang balayong. Nanabi, di ba? Pero pag maingon, si Susana, si Susan, katong kuan, hinimba. Kada Domingo, musimba, gina siya. Di ba? Mabalaan ta. So as John the Baptist, nga naman, siya gasangyaw, kung siya diyang mudawat, we should remember nganong John the Baptist, kaya we baptized believers, not babies. Ang atong baby, ginadedicate nato sa Ginoo, but ang believers atong ginabautismuhan. Mo ni kitawag sa John the Baptist because he is the voice of one crying in the wilderness, preaching and baptizing. Okay? Ako ngayon tanan sa pagtindog, mag-aampo ta. Labing balaan og langit doon nga amahan. Salamat Lord sa imong mga pulong karon nga takna nga among nadungog. Salamat usab Lord sa kinabuhi ni John the Baptist. Nga nahimong good example. And Lord, we are praying nga we will do the same. To be great in your sight, to be the voice in the wilderness nga magsangyaw. And Lord, help us, just like John the Baptist, to live a pure life in your presence. And to lead those who are lost, especially in wisdom. Salamat, Lord, sa mong pulong. Ay akong pagampo. Nakatong mga pulong dili masayang, but it will build us up, it will make us stronger, it will inspire us to do more for you, O God, especially our own families. Amahan, ikaw mag-bless usab sa among remaining minutes sa pagsimba karon. Kinintanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magabalik at tanan sa paglingkod. Ako'y balik sa ito ang song leader, Brother Abs.